Nga pare, magkalinawan tayo ha. Hindi naman kayo naghiwalay ni Meren. Kaya sa Lucena siya umuwi. Hiwalay lang kami ng bahay pero hindi kami hiwalay. Tapos bukod kay ate, naalala rin ni Meren yung lahat ng tungkol sa anak namin eh. Teka di pa bumili kayo ng kondo? Oo. Ba't hindi kayo doon tumuloy? Hindi pa masyado ayos eh, kaya hindi namin matiran. Pare, ikaw, kamusta ka? I mean, how are you holding up? Sa tingin mo pare, bakit ba ako magiinom ng ganito kung walang dahilan? Siyempre, gusto ko muna maglibang. Gusto ko muna makalimot sa lahat na nangyayari sa amin ng asawa ko. Pati na rin kay ate. Well, pare, that's women. Alam mo naman na may pagka-abstract pagdating sa emosyon nila. It takes time to process, and it takes time to let go. Kaya mo yan. Alam mo pare, parang bangungot to nangyayari sa amin ngayon eh. Pero one thing is for sure. Hindi ko hayaan mawala sa akin ang asawa ko. Naalala ko noon, Wenan, yung sinabi mo sa akin. Hindi ko alam yung pinagdaraanan mo noon. Pero ngayon nararamdaman ko na. Ang hirap pala. Ang hirap pala magpakatatag. Lalo na kung nawawala yung anak mo. Nawala na siya. Sana nga magsama na ulit kami ng asawa ko eh. Para alam mo yun, magtulungan kami sa inner healing namin dalawa. Kasi, walang bigat talaga eh. Lahat nandito eh. Parang hirap sa kalooban. Pero paano pa kami mabubuo kung guilty pa rin ako sa nangyari sa anak namin? Meren, wala kang kasalanan. May mas malaking plano ang Diyos kung ba't nangyari sa inyo yun ni Adrian. Kung talagang may magandang plano ang Diyos sa akin, bakit kailangan mawala yung pinaka-importanting tao sa buhay namin, sa importanteng tao na kasama sa plano namin, sa journey namin. Alam ko naman na kami lang dalawa ni Adrian ang makakaayos nito. At aminin mo rin sa sarili mo na kailangan mo si Adrian. Na siya ang magbubuo sa'yo. Kasi kayong dalawang mag-asawa. Lord, renew my mind as your will unfold in my life. Lord, tulungan niyo po kami ni Meren na malagpasan po namin ang lahat ng ito. Ang lahat ng bigat sa aming nararamdaman, Panginoon. Tulungan niyo po kami mag-asawa. Ninong? Bakit po kayo umiiyak? Oh, Duday, ba't nandito ka? Ninong, punasan niyo po yung luha niyo. Salamat, ha?
Anong ginagawa mo dito? Magpa-pray lang po ako kay Jesus tapos nakita ko po kayong umiiyak habang nagpa-pray. Duday, alam mo, namimiss ko kasi yung anak ko eh. Pati yung asawa ko. Bakit po? Asan po sila? Patay na kasi yung anak ko. Tapos, yung asawa ko, umalis muna sandali. Saan po siya pumunta? Sa malayo. Namatay po yung baby niyo? Kawawa naman po siya. Kawawa din po kayo, Ninong. Babalik pa po ba sa Ninang? Oo naman, babalik siya. Malungkot lang siya, Duday. Kagaya ko. Yung baby niyo po, nasa heaven na po. Kasama na po ni Jesus tsaka ng mga angels. Ipagpapray po kita, Ninong. Malakas ako kay Papa God eh. Papa God, please po, sana po wag na po malungkot si Ninong at Ninang. At si Ninang, sana po umuwi na po siya agad para hindi na po malungkot si Ninong. Amen. Salamat, Duday, ha. Napakabait mo talaga. Ninong, nararamdaman niyo po yung kamay ko? Oo, Mainit po? mainit. Kunwari po, kamay po ito ng baby niyo. Sinasabi niya po, Daddy, huwag ka na pong umiyak. Hawak-hawak ko na po kayo. Huwag na po kayong malungkot. Salamat, Duday, ha. Pinapagaan mo yung kalooban ko. Hindi ka, payakap na ako. Sa bawat tinig ng puso'y ikaw. Alam ko naman na kami lang dalawa ni Adrian ang makakaayos nito. At aminin mo rin sa sarili mo na kailangan mo si Adrian. Na siya ang magbubuo sa'yo. Kasi kayong dalawang mag-asawa. Hindi siya nakaligtas, eh. Dahan-dahan natin. Sige natin. Dahan-dahan. Oh, Manang Engke. Ano yan? Saan yung dadalhin yan? Pinapadala ni Hilda sa kotse. Ha? Halika naman. Dalian niyo. Ate, ano ginagawa mo? Saan ka pupunta? Ano to? Saan ka pupunta? Ba't dala mo yung mga maleta? Hanggang nandito ako, hindi ka matatahimik sa kakaisip sa asawa mo dahil wala siya dito. Kaya
Gagawin ko ang gusto mo. I will leave you and Miran alone. Take care, Adrian. Hello, Miren. Love. Gusto ka na? Love, I'm so sorry. Miren, I miss you please. so much. Miren, please, come home. I'm home. Sa bawat pinti ng puso